Despedida noon ng pamangkin ni Mister, ikatlong balik ng pag-iibang bansa, bumaha ng inumin, bisitang mga kamag-anak at kaibigan, pati na ang ilan sa malalapit na kapitbahay. Malaki ang naitulong sa aming pamilya ng pamangkin ni Mister, hindi lang pinansyal, dahil ang bahay kung saan kami nakatira ay hindi maitatayo kung wala ang kanyang tulong. Kaya naman kapag uuwi siya galing ibang bansa ay kami na mismo ng aking asawa ang nagpipresenta na sa amin siya tumuloy. Hindi dahil alam naming marami siyang pasalubong. Yun ay bilang pagbalik ng utang na loob namin sa kanyang tulong. At sa totoo lang, mahirap kapag siya ay nasa amin dahil dagsa ang kamag-anak at napupuno ang aming bahay. Pero sa kabila ng lahat, masaya. Kahit kailangan namin ang mag-general cleaning pagkatapos ng kasiyahan. Pero isang pangyayari ang naganap ng gabing matapos ang despedida at ang lahat tulugan na. Ang iba ay dahil sa pagod at ang iba naman ay dahil sa alak at isa na doon ang mister ko. Nang habang nagliligpit ako sa kusina ay gulatin ako ng paglapit ng pamangkin ni mister na itago na lang natin sa pangalang Sanoy. Nagulat ako dahil ang paglapit niyang iyon ay hindi normal dahil nakalabas at tayong-tayo. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Erlinda, 46 years old, ng Rizal. Bago ko pa makilala ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Andy, na siyang aking naging asawa, ay pansin ko nang malapit si Sanoy sa kanya, tulad lang ng madalas na pag-aabot ni Andy kay Sanoy ng baon pang eskwela, noong nag-aaral siya ng high school. Pagbili ng ilang bagay na kapaki-pakinabang para kay Sanoy. 5 taon kaming magkasintahan ni Andy bago kami nagpakasal. Kaya naman kita ko kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Kahit sa kabila noon ay kumpleto ang magulang ni Sanoy. Nainakala ko pa nga na inaanak ni Andy si Sanoy. Noong magpakasal kami ni Andy, nagrenta kami ng bahay. Kaya naman dahil wala pa kaming anak at pareho din kaming may trabaho. At ang aming plano ay ang mag-ipon muna. I-enjoy ang buhay mag-asawa nang wala pang anak at mag-loan ng bahay sa kabuuhin ang sinasabing pamilya na binubuo ng padre di pamilya, ilaw ng tahanan at supling. Pero ang plano naming iyon ng aking asawang si Andy hindi natupad. Dahil 5 buwan ang lumipas matapos ang aming kasal, nagsasamang legal sa bahay na aming nirerentahan ay nagbunga nang hindi sinasadya ang aming pag-aararuhan. Nataon kasi na pareho naming first time, kaya naman kahit 5 buwan na kaming magkasama, nakikita ang bawat isa ay mainit pa rin ang sabaw sa tuwing sasapit ang gabi. Kaya naman makalipas ang 9 na buwan ng aking pagdadalang tao, ay naging ganap akong ina at ama naman si Andy. At hindi na isama ang bahay na pinapangarap naming i-loan para aming maging permanenteng tirahan bilang pamilya. 6 na buwan ng aking pagdadalang tao ay nag-resign ako sa company na aking pinapasukan. Kaya naman simula ng araw na iyon ay sinolo na ng aking mister na si Andy ang paghahanap buhay at ako ang naiiwan sa bahay. Naghihintay sa paglipas ng bawat oras at nag-aabang sa pagdating ng mister sa hapon. Doon na rin ako nagsimulang natuto na mag-budget sa sinasahod ng aking mister, na naging interesante at challenging matapos ko ang magsilang ng aming panganay. Pagkain, renta sa bahay at hindi pa kasama ang tubig at ilaw. Iba pang expenses na aming binabayaran na aking nagamit noong ako ay manganak. Idagdag pa ang gastos ni mister pang araw-araw. At nakita ko kung paano ang sahod ni mister ay parang sinindihang sigarilyo at dahan-dahang nauupos. At ang lumalaki ang gastos habang lumalaki ang aming panganay. Pagamat nauna ang aming supling sa bahay na pinapangarap naming mag-asawa, ay hindi nawala ang aming pangarap na magkaroon ng sariling bahay. At sa taon namin ng paninirahan bilang renter, nakakapanghinayang dahil alam ko at ng aking mister
na kahit gaano kami katagal na magbayad ng renta sa bahay, kailanman ay hindi iyon mapapa sa pangalan naming mag-asawa. Kahit higpit sinturon ang naging pagbabudget ko sa sinasahod ni Mister ay hindi pa rin maiwasan ang pag-aabot kay Sanoy, na kung minsan nga ay may pagkakataong halos kamuntika na naming pagtalunan. Hanggang sa makatapos ng pag-aaral si Sanoy, 2 taon sa college, at ang pagkakaroon naman ni Sanoy ng trabaho ay hindi rin naman mapakinabangan ng mister ko dahil syempre hindi naman kami ang kanyang mga magulang. Gusto ko sanang isampot iyon sa aking mister, kaya lang ang dami na naming problema na pilit ginagawa ng paraan ng mister ko. Naisip ko na bakit hindi ang gawin ko na lang ay ang suportahan siya kaysa maging dagdag pa sa problema. At least may trabaho na ang paborito niyang pamangkin na kahit pang 3 tao lang ang aming inuupahan, kung minsan ay sa amin pa natutulog. Hindi ko lang din alam baka nagbibigay siya ng lihim sa aking mister. Kahit aminado naman ako na kung minsan ay naiinis ako kay Sanoy, ay hindi maitatanging mabait at mabuting bata si Sanoy. Kaya siguro ganoon na lang din, kabit sa kanya si mister. At wala pa naman akong narinig o nakitang may reklamo si mister kay Sanoy. At isang araw ay sinabi na lang sa akin ni Sanoy na mag-iibang bansa raw siya at tutulungan niya kaming magkaroon ng sariling bahay. Abay, di ako naman, kesa sabihin kong, nako, malabo yan utoy. Yan ngang nandito ka sa Pinas, may trabaho ka at nagagawa mo pa ang matulog dito sa kalit-lit na kwarto. Ay hindi ko nakitang nag-abot ka sa tiyo mo. Yun pa kayang nasa ibang bansa ka na. Di ba ka lalong hindi mo na kami maalala? Ay sinabi ko na lang na, good luck. At sana'y magbilang anghel ka. Para naman makita niyang suportado ko rin siya. Nang makaalis si Sanoy patungo ng ibang bansa, nakahinga ako ng maluwag at kahit papaano sa pakiramdam ko, kung kami ay hindi niya maalala, ay inasahan ko na iyon. Dahil ganoon naman talaga ang buhay. Nagiging makakalimutin ng isang tao kapag umaasenso. At kung kami naman ay kanyang maalala, sakaling siya ay swertehin. Pala rin sa kanyang pag-iibang bansa, abay di salamat. At kami ay kanyang naalala. At hindi ko akalaing abangan naman. Makalipas ang 4 na buwan ng pag-iibang bansa ni Sanoy, mga panahong move on na ako at si Sanoy, ay taon na kung sakali ay muli kong makita. May inabot na pera sa akin si mister. Nagulat ako. Dahil ni minsan hindi siya nag-abot sa akin ng ganoon kalaking halaga ng buo at malutong pa. 50,000 lang naman. At parang hindi ako makapaniwala. Lalo na nang sabihin niyang padala ni Sanoy para sa atin. Natahimik ako habang hawak ang salapi. At nasabi ko na lang na, ay kamusta na pala si Sanoy sa ibang bansa? Okay lang raw ba siya doon? Sa isip ko, ang plastiko naman sa part na iyon. At dahil naalala niya kami, gamit ang cellphone ay nagpasalamat ako kay Sanoy. At ng mga oras na iyon, naisip kong hindi pala lahat ng kumipera ay nakakalimot. At marahil may nakita ang aking asawa kay Sanoy na hindi ko nakita. Simula nang magpadala sa amin si Sanoy, nasundan pa iyon ng maraming beses at pagkaraan ng 3 taon, ang unang pag-uwi ni Sanoy ng Pinas. Nasurpresa ako ng pagbukas ko ng pintuan, si Sanoy ang bumungad sa akin. Nakangiti siya at ang laki ng kanyang ipinagbago, maputi, guwapo at lalaking lalaki na kung titingnan. Hindi ko alam kung itinaw niyang wala doon ang mister ko dahil niyakap niya ako at hindi ako nakaiwas. At ako naman ay medyo nahiya ng bahagya dahil sa aking ayos. Sabay, kamusta Tita Linda? At abot ng kanyang pasalubong sa amin. Nanataw namang tulog ang kanyang pinsan na panganay namin ni Andy. Pinatuloy ko siya at nasabi kong, nako, pagpasensyahan mo na ang iyong nadatnan dito sa bahay. Malaki na ang pinsan mo. At habang kami ay nagkukwentuhan, doon ko na lamang hindi pa pala siya nakakauwi sa kanila at kami ang una niyang pinuntahan. At nasabi ko na lang na baka naman magalit sa amin ng kanyang mga magulang at kami pa ang unang nakaalam ng kanyang pag-uwi. Nasabi rin ni Sanoy na kailan daw kami kukuha ng bahay
At ang sagot ko, naku Noy, mukhang habang buhay na yata kaming mangungupahan. Alam mo naman, ang Tiyo Andy mo lang ang naghahanap buhay sa amin. At napangiti niya ako nang sabihin niyang, hindi yan tita, kakusapin ko ang Tiyo Andy. Tutulungan ko kayong magkaroon ng bahay. Sa loob-loob ko, hari nawa ay tutuhanin nito ang kanyang sinasabi. Pero ang verbal na aking sinabi, nako, kahit hindi na siguro Noy, ang laki na nang naitulong mo sa amin. Sapat na yung kay may iyong maalala, lalo na ngayon, abay, ibang-iba ka na. Munti ka na kitang hindi makilala. Habang nakangiti siyang nakatitig sa akin. Isang pambobola ang pakiramdam ko nagdala sa akin at nagpaalaala ng aking pagiging babae. Alam nyo na, simula nang magkaroon kami ng anak ng mister ko, mahirap aminin pero pansin kong parang mas malaki na ang oras na ginugugol ng aking asawa sa pagtatrabaho. Kahit malaking halaga ang naipapadala sa amin ni Sanoy. At simula din na magkaroon kami ng supling pakiramdam ko. Ang pakikinig at panonood na lang ng love story ng iba ang nagpapakinig sa akin. Nakakahiyaman pero bilang babae kung minsan hinahanap ko rin. At nang dahil sa sinabi ni Sanoy ay nasabi kong ipinagmamalaki ko na ako ay isang babae. Nang sabihin ni Sanoy na ang tagal kong nawalata pero maganda ka pa rin. Hindi halata na mayroon ka ng anak. Hindi talaga nagkamali sa iyo ang Tiyo Andy. I'm sure gusto lagi noon ang umuwi. At ako naman, ano ka ba? Ako lang to, ang Tia Linda mo. Sabay tawanan namin. Kahit ang totoo, kulang na lang doon na sa company matulog ang aking asawa. Sumahod lang ng malaki. Hindi ko siya masisisi dahil ramdam ko din naman na para bang isang absent lang ng mister ko, magugutom kami. At ang kilig ay walang lugar sa tulad naming kaliwat kanan ang pagsubok sa buhay. Kaya naman kahit alam kong sa iba ay walang dating ang sinabi ni Sanoy at para bang iyon ay bulaklak lamang para mapansin ng isang lalaki. Pero sa tulad kong kung minsan ay hinahanap din ang paglalambing at pambobola ng mister, masaya ako na kung minsan ay may nakakapansin pa rin ng aking beauty na pangbahay. Maging si Andy na aking mister nagduda nang sabihin ko sa kanya ang sinabi sa akin ni Sanoy tungkol sa gagawin niyang pagtulong para kami ay magkabahay. Pero pinatunayan iyon ni Sanoy. At dahil kumpleto naman ng benefit ang aking mister, madali kaming nakapag-loan ng bahay. Dahil sinagot ni Sanoy ang kakulangan para ma-approve ang loan ng mister ko. Lumakad din ng 1 taon bago kami tuluyang nakalipat sa aming sariling bahay. At lahat ng gastusin para kami ay makalipat kaagad, ginastusan ni Sanoy. Kahit siya ay nasa ibang bansa. Kasama na doon ang pagpapakabit ng kuryente, tubig at pagpapabakod. Perang basta na lang papasok sa account ng mister ko. Ipinapaalam na rin sa akin ni Sanoy kapag magbibigay siya ng pera. At higit pa sa paghinga ng maluwag na aking naramdaman noong panahong naiinis pa ako kay Sanoy. At siya ay nag-ibang bansa. Ang aking naramdaman nang makalipat kami sa bahay na alam kong sa amin. At ang hulog na mapupunta sa bahay na alam kong sa huli ay sa amin pa rin mapupunta. Kahit alam ko na isang malaking utang na loob namin iyon kay Sanoy. At para gumaan ang loob ng mister ko sa pagtulong na ginawa sa amin ni Sanoy, ako na mismo ang nagsabing para makabawi naman kami ng utang na loob kay Sanoy kapag siya ay uuwi galing ibang bansa at maghahanap siya ng matitigilan ay pwedeng sa amin na. Total naman, maliban sa aming panganay na anak, ay anak ni rin ang tingin namin kay Sanoy na sinang-ayunan naman ng mister ko. Simula noon kapag nasa Pinas si Sanoy, mas matagal ang nagiging pagtigil niya sa amin kaysa sa bahay ng aking bayaw na kapatid ng mister ko. Wala naman akong naririnig na kung ano-ano dahil kasundo ko rin naman ang mag-asawa. At alam nila kung gaano ka-close ang aking mister at si Sanoy. Pero may isang pangyayari na nagpagulo sa aking isipan tungkol sa pagiging mabuti sa amin ni Sanoy. Alam ko na bago pa ako dumating sa buhay ni Andy, ay close na talaga sa isa't isa ang magtiyo.
At inakala ko pa nga na inaanak ni Andy si Sanoy. Hanggang sa bumuo kami ni Andy ng pamilya at itinuring na nga naming anak na rin si Sanoy. Pero mukhang hindi para kay Sanoy. At mukhang may iba pang dahilan kung bakit napakabuti sa amin ni Sanoy. Ayaw kong sabihin ito lalo na't dati ay inis ako kay Sanoy. Pero ang isa pang tingin ko kung bakit ganoon na lang siya kabuti sa amin. Dahil meron siyang gusto sa akin at akin iyong napatunayan. At kahit alam kong nakainom si Sanoy, ramdam kong nagsasabi siya ng totoo. Lalo na't kasabay niyon ay ang pagdaong ng mamang kalbo. Na sinabi ni Sanoy, mahal na mahal kita Linda. At matagal kong hinintay ang oras na ito. Alam kong wala akong karapatan. Pero hayaan mo akong anihin ang kahit sa una at huling pagkakataon ang para sa akin. At nang sandaling iyon naging mapagbigay ako. Para ibigay ang kahilingan ng taong alam ko na malaki ang naitulong sa amin. At ang lahat ay naganap noong magpadespedida si Sanoy bago bumalik ng ibang bansa. Ikatlong balik niya iyon at sa bahay ginanap. Maraming bisita at karamihan kamag-anak, kaibigan at ilang kapitbahay. Iyon din ang ikalawang beses na nagkaroon ng malaking okasyon sa aming bahay. At ang una ay noong mag-birthday si Sanoy at nataong nasa Pinas siya. Kaparehas ng unang okasyon kung maraming pagkain, marami ding inumin. At siyang aking nagiging problema pagkatapos ng okasyon dahil nakakapagod. Lalo na kung sumabay sa manginginom ang aking mister, nawawalan ako ng katulong. Lalo na at gabi natatapos kapag ganon, mga magiinom ang naiiwan sa lamesa. Ganoon kagalante si Sanoy, hindi lang sa aming pamilya at ganon din kahirap kapag siya ay nasa amin. Kaya naman kapag meron siyang ibinibigay kahit alam kong malaki na ang naitulong niya sa amin, tinatanggap ko pa rin. Noong gabing matapos ang kasiyahan sa kagustuhan kong maging maganda ang aking gising kinabukasan, sinikop kong mailigpit ang ilan sa nagamit. Inalis ang mga nakapatong sa table para maiwasan ang merong mabasag at ang lahat ng hugasin dinala ko sa kusina. Medyo malaki rin kasi ang aming bahay. Idagdag pa ang naging extension sa kusina sa tulong din ni Sanoy. Nang habang ako ay nagliligpit, ay gulatin ako ng paglapit sa akin ng pamangkin ni Mister na si Sanoy. Yun ay dahil iba, bago o hindi normal ang naging paglapit niyang iyon sa akin. Dahil nakalabas mula sa hawla, palaban na animoy sa sabunging manok at handang manalpok anumang oras. Medyo nataranta ako at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Hindi ko ba papansinin? Aalis ba ako? Maglalaban na lang kesa magligpit sa kusina o magna number 2. Na para bang nawala ako ng pansamantala sa planet Jupiter sa nangyari. Para akong nagising sa isang panaginip nang tawagin ako ni Sanoy sa aking pangalan. Walang tita o tiya. Diretsong Erlinda at sinabing kahit ngayon lang. Obvious naman kung ano ang kanyang ibig sabihin. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at kabadong pinakiramdaman ang susunod pang ilang segundo. Alam ko naman na kaming dalawa na lamang ang naiwang gising. Lango sa alak si Mister at ako mismo ang nagdala sa kanya sa aming kwarto. At ang ilan sa aking mga pamangkin tulog na sa sala. Delikado pero wala na rin akong naisip na paraan. At sa mga sumunod pang ilang segundo ay naubot ko ang switch ng ilaw. Sinabi sa akin ni Sanoy kung ano ang kanyang nararamdaman para sa akin. Para niya akong nililigawan habang naglilinis ng sandok. Alam kong nakainom si Sanoy pero siguro totoo. Mahal na raw niya ako. Diba ang tao pag nakakainom lumalakas ang loob. At matagal niyang hinintay ang pagkakataon na iyon. Alam daw niyang imposible pero hayaan ko raw siyang kahit sa una at huling pagkakataon ay makuha niya ang para sa kanya. Naging mapagbigay ako sa taong dati ay kinaiinisan ko at alam ko rin na malaki ang naitulong sa amin. Nagtago naman kami. Medyo mahirap nga yung aming napuntahan. Medyo matagal din. Ewan siguro dahil nakainom siya. Parang wala lang pagdating ng kinabukasan. At tulad ng pag-iwan niya ng pera sa amin kapag siya ay aalis, normal ko yung tinanggap. At ewan ko ba?
Nakangiti pa rin ako noong magpaalam siya sa amin habang palayo at hila ang maleta. 5 taon na rin ang lumipas. Nasundan na ang aming panganay at si Sanoy ikakasal na sa isang OFW rin na tulad niya. Hindi pa rin siya nagbabago at may pagkakataon na nag-aabot pa rin siya sa amin. At kung minsan binabagabag ako ng aking konsensya dahil sa nangyari. Walang kaalam-alam ang aking butihing mister. At tulad ng dati mas mabuti siguro kung suportahan ko na lang si Andy bilang kanyang may bahay. Kaysa dumagdag at lumikha ng posible ay aming maging problema. Pwede naman yatang ang ilan sa aking sekreto ay hindi na niya malaman. Hindi lahat ng lihim mabuti pag nabubunyag dahil mayroong lihim na nakakabuti pag nanatiling lihim.